Pero tingnan mo, pambihira. Buong Palestino natalo niya. Ang biyaya ng Diyos mga kapatid sa atin ay pare-parehas lang. Ikaw man ay adult, ikaw man ay kabataan. Pero dapat yung biyayang yan, mga kapatid, nakikita sa ating buhay sa pamagitan po ng pagsunod. Okay? Okay ka lang dyan. Parang Asher si Esoy, no? At si Russell nandito. Dito ka, Soy. Mukha kang Asher dyan. Pag may bisita dyan, ikaw magpapaupo rito. Sila, alam mo naman yung peso mo, Sel, eh. Bihira naman. Yan. Oo. Hala ko, iba na mukha ni Russell. Wapo yung pamangking kong yan. Yung galitin niya, papalaki ng katawan niya. No? Followers ako niyan, eh. Every madaling araw. Eh, so, sinusubaybayan kita sa eh. So, yun po mga kapatid, huwag niyong iwawala yung alikansya. Ngayon, just in case, halimbawa, may bigay natin yan, sabay-sabay tayo, nung linggo po yun, December 17. Sabay-sabay tayo magpapasalamat sa Panginoon. Ang target natin mga kapatid, malikom, makinig po, ang target nating malikom, maka 100 tayo at least. 80 hanggang 100K sa December. Kasi, pambayad natin sa upa isang taon sa lupa ng simbahan. Nakuha po. Actually, meron na lang po tayo ritong isang taon. O mga young people, makinig. Kaya wag po kayong tumigil sa pananalangin. Praying tayo na ma-extend pa tayo rito. Yung kaya nating presyong bayaran. So, ipanalangin natin mga kapatid. So, kailangan ko ang inyong tulong sa pananalangin at salamat sa inyo na laging nandito. So, kayo po ipagpalain ng ating Panginoon. Ano pa? So, yun po mga kapatid, kung sakasakaling nagdoble kayo ng alkansya, ibalik nyo lang yung sobra kung nagdalawa kayo. Kasi isa-isa lang talaga bawat isa. Sino hindi pa nabigyan? Wala ka pa ba? Oh, wala ka pa rin, Yel? Parang hiningi ka rin sa akin ni Sister Tess. Niya, naliga rito. Asa na yun? Hello Kitty. Sige. Sige. Si Nathan wala pa. Okay lang kahit anong kulay ha? Okay lang ba? Sa linggo yung walang pangalan, lagyan na lang natin. Bigyan mo si Nathan isa. Sa'yo isa. Meron pa niyan, meron pa. Si Johan, wala pa, tsaka si Iyas. Oo. Yan, palitan mo yung kay Johan. Mag-Hello Kitty ka na lang yan. Kay Johan na lang yung, medyo puti. Ilog yan. Yan. Si Iyas. At meron doon, malalaki. Mamaya, bigyan na lang kita niyan. Wala na po ba? Joy, ikaw meron ka na? Okay na pala, si Daniel na lang pala wala eh. Actually, marami to. Baka naman may nagdoble sa inyo dyan. Nasa inyo. Hindi, meron pa rito. Huwag kang mag-alala. Mas malaking kay Daniel. Gusto mo mas malaki. Isa pa mga kapatid, kung sakasakaling kasi yung ganyang kalaki, patalasas lang po ito ha. Kasi actually, yung maliit na malilikom natin dito ay pandagdag din sa pondo ng kabataan. Minsan kasi may mga minsan walang pera ang kabataan. Yung kabintahan niya, kasi meron tayo niyang malaki at pinakamalaki. Si Jay, kuha ka nga ng isa ron, si Jay, mabilis lang. Yan, kuha ka ng isang malaki rito sa ilalim. Isang piraso lang. Ay, asan yung susi? Nandun daw sa white na bakal. Sa baba niyan pa pala din sa Kuha ka ng isa. Ate Iya, pakuha nga pera muna ng isa. Pakita ko lang yung mga laki niya. Yan. Isa lang yan, isa lang kahit anong kulay. Binalot ko yan kasi babae lahat ha. Gapal tayo. Ayun o.
Okay na ito, okay na ito. Tatlong sizes po ito. Ito yung small. Hello. Ito yung small. O, CJ, bilis. Sa puting bakal. CJ, halika. CJ. Sa bakal. Okay. So mga kapatid, ito po yung tatlong sizes. Yung mga binigay natin sa inyo, yung ganito, small yan. Small, ito yon. Ito naman yung medium. CJ, bilis. Ito po yung medium. Yung isa, ano to, 10 inches, yung taas niya. Ito po ay 15 inches. Yung isa naman, ganyang kataas, 20 inches. Ito yung small, medium, tsaka yung kukunin ni CJ, makinig po, yun yung large. Actually, mga kapatid, ito ay, kung sakasakali lang may gusto, na maganda to pang regalo, at the same time, matututo ang bata o sino mang mag-ipon. Gusto mo bumili ng cellphone, o makinig, may bibiliin kang project sa school. Ba't naman puro pink, CJ? Yung ibang kulay ng panlalaking kulay. Yung parang ratan ng kulay ratan. Para siyang brown na may na ratan. Puro pang girl eh. Makinig. Dalawa ang kulay ng pambata. Hello Kitty lang, tsaka yung kay Johan, tas may Johan. Ayan. Okay. Dalawang kulay lang yan sa bata. Ito, sa babae, merong to parang 5 kulay. Sa babae. Tapos sa lalaki, merong pang malalaki, ang stock dyan, mga 2 o 3 kulay lang. Magaganda. Ito po ay gawa sa recycled material. Yung papel siya, na ni-recycle, pero makapal siya. CJ, bilis. Si Brother Elman nakakulong sa labas. Pakawalan mo. Ayan, ito oh. Ayan. Malalaki yan. Ito, 10, 15, tsaka 20 inches. May dalawang hulugan yan eh. Baka pasusan dito yung butas. Ito, pinakamalaki dito kasyang ilagay, 20 pesos. Tapos ito may bilog na maliit. Kung gusto nyo maglagay ng papel, halimbawa 100, bibilutin nyo lang yung 100 ng manipis. Tapos lagyan nyo ng tape na maliit lang. Shoot nyo rito, pasok yan. Sinukat na yan eh. So dito yung barya, dito yung papel. Master, papakin ng nanay. Hindi. Hindi yan. Pag pinapak, pag maraming anay, isang hag mo. Kinakain daw yun. Hindi yan basta-basta. Huwag mo lang ilalagay sa may anay, syempre. Yung kayo sa kanya, lagyan niya. Makinig. Actually, ito ay nagsisales din tayo nito. Etong maliit, 50 lang. Eto 100. Eto 150. Matibay yan kahit ihampas ko sa inyo eh. Makinig ka. Aboy, may umorder na si Pastor. Kahapon, nagdala si Matt ng ilang piraso, 15. Ubus. Ito yung ganito, alakiwa na, ubos dun sa Dasma. Tapos sabi sa akin ni Pastor Amir, o-order pa rin ng 15 perasong pambata. Nagustuhan din ni Pastor kasi December ay Thanksgiving din nila. Ano yun? Mura siya. Okay. May nabibili nito dyan yung lata sa mas mura ng konti kaso kinakalawang. Tsaka yun, madaling tuklapin. Labas ganunin mo yung lata, yung opening niya, hulog lahat ng hinulog mo. May bukasan pa nga. Alam ni Akim, gano'n nang bubukas ng alkansya. Makinig ka. Ay, may umorder sa akin. 25 pieces na ganito. Sa kasal, ipang bibigay sa ninong at ninang. Lalagyan lang ng design. Sabi ko, okay Baka lang sa inyo mga estudyante, sa inyo, kung gusto nyo lang, pwede. Actually, may stock tayo dyan na 2 karton. Katulang yung young people, sino yung mga tumulong sa akin? May party kayo doon.
O, si Matt, nakuha niya na yung party niya eh. Sa res. O, diba? Tapos humingi pa ng 150. O, yun. At least kahit pa paano, diba? Actually, yung maliit na proceed nito, pang-pondo natin sa young people. Pag may mga activity sila, maglalagay tayo doon, iniipon para sa kanila. Ngayon, di ba may mga alkansya kayo? Yung mga tumulong sa akin, uhulugan natin yun. Sa tuwing may bibili, may party kayo doon. Siyempre yung tutulong. Eh yung wala, siyempre hindi kakaparte. Yung tumulong lang. Nakuha po. Okay? Eto 50 lang tong maliit. Hindi nasa sa inyo. Actually, mura na yun. Patungan nyo. Ito nga, 130 nga eh. Sabi ko hindi, presyong kapatid lang, 100 lang. Oh. Ito yung 150. Tsaka maganda yung kulay niya. Maganda yung kulay niya. Si Jay pababa na. Lagay mo na dyan. Dyan na lang sa unahan. Dito lang. Yan. Ihilera mo. Okay? So yun lang mga kapatid, pag-pray nyo. Kasi sa totoo lang, makinig makinig. Nag-iipon din kasi ako ng pang first fruit ko. Hello? Kasi sa December, gusto ko ring magbigay. Ano yun, kayo lang? Siyempre, pastor nyo rin nag-iipon. Para sabay-sabay tayo magpasalamat sa Panginoon. Nakuha po? So, tulong-tulong tayo. Okay? Tumayo na tayo, wag na nating patagalin. Ayan. Mabilis lang po ito, 30 minutes, siguro pwede na. Kasi may meeting ang young people eh. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Buksan natin ang ating mabibliya sa sa 1 Peter chapter 1. And 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. Basahin po natin to ng sabay-sabay. Kung walang Biblia sa screen, sabay-sabay po nating basahin. Verse 14, English at Tagalog, babasahin po natin. Ready, read. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance, na gaya ng mga anak na matalimihain, na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita, nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Verse 15, But as he which had called you is holy, so you be holy in all manner of conversation. Ngunit yamang banal sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. 16, Because it is written, Be ye holy, for I am holy, sapagkat nasusulat kayo'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. So tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos naming banal, pagpalain niyo pong yung mga salita. Ihanda niyo pong aming mga puso't isipan sa hapong ito. Turuan kami, Panginoon, ng iyong mga banal na kalooban. At pangunahan niyo po kami, Panginoon. Patawad po at kami linisin sa lahat ng aming mga kalikuan, mga pagkakasalang nagawa. Kami pangunahan po ninyo, Banal na Espiritu, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. So mga kapatid, tuloy po natin yung ating mensahe kanina. Ilang ilang types ng kasalanan, ilang uri ng kasalanan na dapat layuan ng Kristiyano. Nakikinig po ba kayo? O mamaya na mag-usap. Okay? So mga kasalanan na dapat iwasan ng Kristiyano. O makinig Tayo po, kumbaga sa karagatan, tayo po'y nakasakay lahat sa isang barko. Or sabihin natin, sa gitna ng karagatan, mga kapatid, meron tayong tagi-isang bangka. Tagi-isang bangka. So pag may bangka ka, anong gamit para gumalaw ang bangka, Matt? Nathan? Dapat sagwan, di ba? Para makalis ka, dapat isagwan mo yan. Okay? Hindi masama ang mamangka. Masama bang mamangka? Hindi. Hindi. Pero kapag yung tubig dagat, pumapasok sa bangka, anong masama? Tataob kasi yung tubig, pumapasok na sa bangka. Hindi masamang magsagwan ka, maglayag ka dyan sa dagat. Pero ang masarap, yung dagat, pumapasok sa bangka mo. Hindi masama yung bangka, dumadaan sa dagat. Pero ang masama, yung dagat,
pumapasok sa iyong sasakyan o sa iyong bangka. Malulunod ka. Ganon din po sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi masama na tayo po ay mamuhay sa mundong ito. Hello? Kasi lahat tayo nandito. Si Ate Queen. Pero muli Ate Queen ng cellphone. Pero ang masama mga kapatid, kapag yung sistema ng mundo pinapasok natin sa ating buhay, namumuhay tayo sa makasalanang mundo. Nandito tayo lahat eh. Pero ang masama, kung ang kasalanan, pinapapasok mo sa buhay mo. Nagets nyo mga kapatid yung analogy? Hindi masama ang dagat, naglalakbay tayo rito. Pero ang masama, yung dagat, pinapapasok mo sa bangka mo. Ganon din sa mundo. Lahat tayo namumuhay sa mundo. Nakuha po? Ang masama, yung mundo, yung kasamaan ng mundo, pinapapasok mo sa buhay mo. Hello? Sabi ng Biblia mga kapatid, nasusulat, tayo nga'y mga binanal ng Diyos. Kaya ano sabi ng ating Panginoon? Na siyang tumawag sa atin ay banal. Anong sabi ng Panginoon? Kaya nga kayo ay mabuhay sa kabanalan. Hello? O kamusta yung ating mga buhay sa ngayon? O kayo pong mga adult, kamusta ang buhay nyo? Spiritual. Abay kung maayos, praise the Lord. Kayo mga kabataan, kamusta ang inyong pamumuhay bilang kabataang Kristiyano? Nakikita ba sa atin? Sabi niya, nabubuhay. Okay lang kasi nabubuhay ako. Ang tinatanong ko, kamusta ang buhay mo bilang Kristiyano, yung spiritual mong buhay? Hello? Pakitabi muna yung inyong mga cellphone, please. Para makapakinig po kayo ng maayos. Hindi kayo nakikita ng pastor nyo. Kaya nga mang isa-isahin ko kayong punta sa bahay. Puntahan ko kayo sa bahay nyo araw-araw. Hindi ko kakayanin yun. Pero mga kapatid, kita tayo ng Diyos kung ano yung ating mga pamumuhay ginagawa. Okay, sabi sa atin ng Biblia, paalala, nasusulat, ang Diyos ay banal, sabi dyan, kaya kayo ay mabuhay din sa kabanalan. So mga kapatid, inutos sa atin ng Diyos na tayo po'y mamuhay sa kabanalan. Hindi ito choice lang. Namumuhay ako ng banal kasi choice ko to, gusto ko to. Hindi. Unang-una, ang buhay kabanalan ay utos ng Diyos. Hello? Nakuha po? Sa ating lahat na mga sumampalataya kay Kristo. O pag natutulog yung kasama mo, pwede bang ganunin mo nga, ang cute mo. Baka may pansin kayo natutulog dyan. Ha? Sa harapan mo, well. Oh. Sabi mo sa kanya, ang cute mo, para magising siya. Mat, tulog ka na ata eh. Baka cute ka. Pipisilin yung pisngi mo dyan. Kasi nakakaantok yung oras na to. Tama? Kala nyo, kayo lang inaantok. Inaantok din po ako. Kaso halatang halata pag ako nakatulog dito. Nakakahiya, di ba? Kaya hindi pinipilit kong hindi maantok. O kaya ganito na lang. Lahat tayo tumayo. Babae naman kayo, lalaki. Lahat tumayo. Tayo muna lahat. Mabilis lang to. Hands forward. Ipatong yung kamay sa balikat ng kasama mo. Kuya Johan, dito. Ba't nandiyan ka, Johan? Nakakaamoy ako, ha? Gwapo-gwapo mo. Ayan, hands forward. Ilagay ang kamay sa balikat. Dito, Beka, dikit ka ng konti kay Manitita. Maawa ka na. Masakit ang tuhod niyan. Okay. Pisilin yung dito. Lakasan nyo, yung magigising siya. Sige, yan. Sige. Inaantok kayo eh. Andaya nyo eh. Pwede ba akong... Ayan. Sige. Andaya nyo kayo lang eh. O ngayon, humarap naman sa likod. Bumawi ka naman. Bawi. Sa likod naman, bawi. Yohan, bawi ka. Ay, ganti kasi si Kuwainitan. Okay, be seated. Ayan. Nabawasan ng antok. Salamat. Okay na? Ayan. Nakakaingit naman sila. Buti pa kayo. Okay. Ayan. So, ano yung mga kasalanan? Makinig, mga kapatid. Ulitin ko, lahat ng kasalanan dapat nating iwasan. Pero may mga binanggit ditong kasalanan sa Revelation na dapat hindi natin to ginagawa eh. Na dapat iniiwasan talaga natin at nilalayuan natin. Paso ano po yun? Tulad ng yung kanina,
Naalala niyo yun? Ano yung kanina? Okay, una, pagiging matatakutin. Pagiging duwag. Abay, sa ating mga Kristyano, hindi dapat tayo maging duwag. Nakuha po, sapagkat sabi ng Biblia sa Peter, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi katapangan. Hello? Katapangan na gumawa ng tama. Katapangan na gumawa ng kabanalan. Ay pambira, yung mga holdapper nga dyan, ang tatapang gumawa ng masama eh. Hello? Tama? Yung mga adik nga dyan, ang tatapang gumawa ng addiction, di ba? Yung umatay tao, ano pa? Mga rapist nga dyan eh. Mga snatcher, ang haling tapat, nag-i-snatch ng ano, di ba, sa kalsada. Ang tatapang nila gumawa ng kasamaan. Hello tayo mga Kristyano. Anong ginagawa natin dapat? Matapang din tayo gumawa ng kabanalan, hindi kasamaan. Hello? Kabanalan, yung tama na sinasabi sa Biblia. Abay, dapat maging tayong matapang mga kapatid. So, wag tayo maging duwag. Kung ano yung kalooban ng Diyos, gawin natin. Pastor, kahit nag-iisa na lang po ako, makinig. Oo, kahit nag-iisa ka lang. Sapagkat kita tayo ng Panginoon. Nakuha po mga kapatid. Okay, next. Ano pang kasalanan na hindi dapat o kasalanang dapat iwasan ng mga Kristyano? Sabi diyan, the unbelief but the fearful and unbelieving. Magkaiba yon. Yung isa, matatakutin, duwag. Tama? Gumawa ng tama. Ay, nahihiya ako eh. Ito ang gusto nila, mali. Nag-iisa na lang ako eh. Naduduwag kang makita sa iyo yung tama. Gayahin ko na nga lang sila. O kaya, hindi na lang ako magsalita. O, nakakalungkot yun, di ba? Sino pang tatayo? Pag matatakutin ka, kung duwag ka, nasabihin ng tama. Kung hindi tayo tatayo. Nakuha po mga kapatid? Mga young people, nasa eskwelahan kayo ngayon. Pag mali ang ginagawa ng inyong mga kaklase, huwag niyong gagayahin. Kahit pakantsawan kayo ay, sinitan, duda ako dyan. May pilanti kang mga kamay eh. Ayaw niyan tumikim ng sigarilyo. Samantala yung mga kaklase mo, nagaganyanan. Ay, si Daniel, bakla yan. Kasi ayaw sumama sa atin eh. Hayaan mo silang tuksoin kang ganon. Ang mahalaga, tumatayo ka sa tama. Amen? Kasi kakampi mo ang Diyos. Tandaan mo yan. Okay, pangalawa, the unbelieving. Yung bang kawalang pananampalataya. Magkano to magkalapit ng may matatakutin duwag. Ito naman, kawalan ng pananampalataya. Yung para bang, makinig, para bang hindi ka nagtitiwala, para bang wala kang pananampalataya sa Diyos. Anong sabi sa Hebrews? Basahin natin Hebrews, patungkol sa pananampalataya. Basahin po natin to. Okay? Kung kayo po may mga Biblia, pwede nyo rin pong tingnan. Okay, Hebrews 11, verse 1. Okay, sabi yan, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sabi kang Tagalog, ngayon ang pananampalataya ay, ano yung substance? Nakikita, hindi? Nakikita, hindi? Substance? Nakikita? Kumbaga, pruweba ng mga bagay na inaasahan at ebidensya ng mga bagay na hindi pa nakikita. Halimbawa, nakita natin ng Diyos ng face to face, hindi pa. Pero nakita mo yung ginawa niya. Tama? Kalawakan, lahat ng nakikita natin, ginawa yan ng Diyos eh. Dahil sa pananampalataya, makinig hindi mo kailangan makita ang Diyos sa mukhaan. Sapat na ang pananampalataya na magbigay sa iyo ng katiyakan, mga kapatid, na totoo ngang may Diyos. Hello?
Ikaw, kaya mong gumawa ng sariling tao, yung ikaw mismo gagawa ng tao, may kakayanan tayo? Wala. Ay, grabe ang Diyos, napakadakila niya. Paano na nahulma yung nabuo yung tao sa sinapupunan ng nanay? Hello? Dalawang cell na napakaliit, tama? Cell ng nanay, kahit sa mga halaman at mga hayop, cell ng lalaki at cell ng babae, nag-unite, tama? Magkakaroon ng puso, ng utak, ng atay, magkakaroon ng spinal cord, mga kapatid, mabubuo yung hayop na yan sa sinapupunan ng nanay o tao sa sinapupunan din ng nanay. Hello? Kaya natin gawin yon? Ang science, kayang i-explain yon? Hindi. Sino may gawa? Ang Diyos. Nakuha niyo mga kapatid, pananampalataya. Yung iba ay walang Diyos, walang Diyos. Naku, nakakaawa sila. Ang sabi dyan, ang pananampalataya ay katiyakan at pruweba ng mga bagay na hindi natin nakikita. Alam niyo ba mga kapatid, isang kasalanan, mga kapatid, sabi yan sa verse 3, through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. Sabi diyan, sa pamamagitan ng pananampalataya, ating natalastas o naunawaan natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Isipin mo mga kapatid, napakaraming galaxy sa universe. Bawat galaxies mga kapatid, maraming solar system. At bawat solar system, maraming planeta. Hindi nagkakabanggaan, umiikot sa sarili nila at umiikot din sa kanilang orbit. Hindi sila nagbabanggaan, nakalutang lahat sa universe. Sino may gawa? Kaya nating gawin? Mga kapatid, may Diyos. Nakakaawa yung mga taong ayaw maniwala na may Diyos. May nakausap na akong ganyan. Kayo, meron na kayo nakausap? Estudyante, high school. Nag-aaral dito. Naisasakay ko siya kasi naawa ko, naglalakad siya. Mula doon sa highway, SBD, doon sa labas ng highway ng Pasilang na. Minsan nasa Olivares siya. Naisasakay ko siya. Boy, sakay ka na. Libre. Tricycle. Sabi ko, dyan lang ako. Binaba ko siya dyan sa school. Sabi ko, ito lang yung simbahan namin. Inaabutan ko siya ng truck. Hello, nung babasahin. Sabi ko, ako ang pastor dito. Ito yung number, yung address ng simbahan. Pag may problema ka, message mo lang ako kung kailangan mo ng payo. Alam mo, sabi sa akin ng kabataang yun, high school, hindi po kami naniniwala sa Diyos eh. Wow. Kabataan, nakakatakot po. Yung sabi mong ayaw mong maniwala na may Diyos. Wow. Mga kapatid, kaninang umaga, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sino ang kanilang ama? Ang dyablo. Nakakalungkot. Mga kapatid, the Bible doesn't care kung matalino ka o hindi. Kung hindi ka naniniwala na may Diyos na naglikha sa iyo, kawawa ka. Mga kapatid, kasalanan, isa sa kasalanan mga kapatid na dapat iwasan ng mga Kristiyano ang kawalan ng pananampalataya. Maaabot ko kaya yung pangarap ko? Sino sa atin may pangarap? Naniniwala ka ba sa tulong ng Diyos, sa biyaya niya, at sa iyong pagpupursigi, maabot mo pangarap mo? Totoo yun mga kapatid. Minsan mag-iimbita ako ng mga dating kabataan na grabe mga kapatid, ngayon matatapat pa. May mga pamilya na sila ngayon ha. Ngayon matatapat sa Panginoon. Hindi ko man sila maimbitahan dito kahit video lang. Makilala nyo sila. Mga dating elementary lang ito, parang kayo high school. Simple, gusgusin, sipunin, sapatos, butas, pupunta sa simbahan, walang pambili. Papasok sa school, yung isang pantalon, isang linggo ng suot, walang pambili. Galing sa mahirap eh. Pero mga kapatid, matapat sa Panginoon. Alam mo, tingnan mo buhay nila ngayon, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Mga milyonaryo na sila. Kaparehas po nating mga Kristiyanong Baptist din. Abay mga kapatid, kawalang pananampalataya, ito po ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Ang hindi ka maniwala sa Diyos, mga kapatid, ang hindi ka maniwala sa salita niya, sa Biblia, mga kapatid, isa pong sampal yun sa Diyos.
Mga kapatid, ang hindi po tayo maniwala sa kanyang salita, eto, mas matanda pa ito sa atin. Mas matanda pa po ito sa ating mga ninuno. Pag tayo po hindi naniwala rito, mga kapatid, napakasaklap ng iyong buhay. Kawawa ka sa impyerno. Anong sabi ni Abraham Lincoln? Napakahirap pamunuan ng isang bansa kung wala ang Biblia, ang salita ng Diyos, at kung wala kang pananampalataya. Anong sabi sa Hebrews 11 verse 6? Basahin natin yung verse 6. Ayan o. Alam mo ba, masasaktan ng Diyos at siya ay mamumuhi sa isang tao, mga kapatid, na walang pananampalataya. Hindi siya malulugod. Anong sabi sa Hebrews 11 verse 6? Anong sabi niya? Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Go. But without faith, it is impossible to please Him. Sino yung Him dyan? Ang Diyos. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa wikang Tagalog, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Mga kapatid, kung ikaw ay walang pananampalataya sa Diyos, sa Kanyang mga salita, mga kapatid, hindi natutuwa sa iyo ang Diyos. Hello? Nakita nyo si di ba? Nakakalungkot. Yung kumanta ng Imagine, John Lennon, mga ateista yun eh. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Yun, patay na. Marilyn Monroe, kapanahonan nyo yun, sis. Magandang babae, di ba? Amerikana. Singer, sikat. Isang araw si Evangelist Franklin Graham, yung tatay, Franklin ka? Tama ba? Yung pinakalolo, pumunta sa kanyang tahanan. Sikat na sikat siya si Marilyn Monroe eh. So sabi sa kanya ni, tama ba? Franklin Graham nga ba? Billy Graham, sorry. Isa siyang evangelist. Ang background din nun, Baptist din yun. Makinig ha? Isa siyang evangelist. Kinausap niya si Marilyn Monroe, pinapasok siya sa bahay. No? Ang sabi sa kanya ni Billy Graham, Marilyn Monroe, kailangan mo si Kristo. English yun na, Amerikano sila eh, Tagalog tayo. Alam mo, sabi ni Marilyn Monroe, I don't need God. I don't need God. Guess what? After 1 week, natagpuan si Marilyn Monroe patay sa kanyang kwarto. Nakakalungkot. Isa pa. Ito po yung true to life story. Isang kabataan magbabarkada. Siguro sa isang sasakyan na yun, parang 7 sila o 6. Makinig ha. Yung lola, Kristiyano. Papunta sila mga kapatid. Papunta po sila sa isang outing yung magkakabarkada. Yung lola, Kristiyano. Yung apo niya, makinig, matigas ang ulo. So, papunta na sila ng camping or basta mamamasyal silang magkakabarkada. Outing, isang sasakyan sila. Naipasok na lahat. Yung huling-huling pinasok, yung isang tray ng itlog. Isang tray ng itlog. Anong sabi ng lola? Grandson, God bless you. Anong sabi ng apo at ng mga barkada? Wala namang Diyos eh. Alam mo sabi ng apo, Lola, itong itlog na to, ingatan ng Diyos. Kung totoong may Diyos, ito na lang itlog, ingatan niya yung mga itlog na ito na hindi mabasag. So umalis na sila. Nag-drive na ngayon, nag-drive na. Sa madaling salita mga kapatid, tumambling yung kanilang sasakyan ng ilang ulit. Alam niyo mga kapatid, listen. Patay lahat ng kabataang nasa sasakyan. Sabog-sabog mga kapatid ang mga gamit nila. Maniniwala ka mga kapatid, maniwala ka't hindi, yung isang tray walang nabasag kahit isa. Mga kapatid, huwag mong subukan ng Diyos. Hello? Sabi dito, ang kawalang pananampalataya, hindi ito makakalugod sa Diyos, sapagkat sabi diyan mga kapatid, for he that cometh to God must believe that He is,
and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa wikang Tagalog, kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos o sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanyang nagsisihanap. Mga kapatid, huwag mo sabihin walang Diyos at wala kang pananampalataya sa Kanya. Anak, nakakatakot yun. Kahit po sa ating mga matatanda. May Diyos. Amen? Abay, sabi nga ng Panginoon, dahil sa Kanya, dahil sa Diyos, tayo ay may hininga. Dahil sa Diyos, tayo ay may buhay. Pag wala ang Diyos, mga kapatid, wala po tayo. So, una, kasalanan ang dapat iwasan ng Kristyano, pagiging duwag, pagiging matatakutin. Pangalawa, Kristyanong mahina o walang pananampalataya. Minsan nga, mahina, walang pananampalataya, baka hindi Kristiyano yun eh. Hello? Sabi nga ng Panginoon, kung meron kang pananampalataya na kasing laki ng mustasa, yung buto ng mustasa, pwede mo sabihin sa bundok na yung bundok, lumipat ka. At lilipat yung bundok. Mga kapatid, kawalang pananampalataya, isa pa itong kasalanan sa harapan ng Diyos. Sapagkat Siya mismo ang author and finisher of our faith. Sa Kanya galing yung pananampalataya na meron po tayo. Hello? Nakuha niyo mga kapatid? Okay, pangatlo, kasalanang dapat iwasan ng Kristiyano. Sabi diyan, and the abominable. Ano ba yung abominable? Mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos. Gusto niyo sampulan ko kayo? Sampulan ko kayo ng karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ginawa kang lalaki. Meron kang lawit. Tama? Tinutubuan ka rito ng bigote, balbas, at mahabang ang buhok mo sa kilikili. Halatang meron ka ritong buto na pag nagsasalita ka, gumaganon. O, ano ka? Babae ka, lalaki? Lalaki ka. O, makinig. Ika lang sisipilin. O, ito naman, babae ka. Meron kang harapan. Kami, wala kami niyan. Hindi kami pwede magpadede ng bata. Sa babae, meron, di ba? Kasi ganyan ang pagkakalika sa inyo ng Panginoon eh. Mga kapatid eh. Yung sanggol, dede talaga sa nanay. Kahit sa mga hayop. Alam mo yung aso kung lalaki, di ba? Kahit nga sa pag-ihi, ang aso magkaiba eh. Paano umihi yung lalaki? Nakataas ang isang paa. Tama? Ang babae nakaganon, di ba, sa animals? Mga kapatid, kahit sila, alam nila eh. Hayop yan, walang isip na kagaya natin. Makinig. Isang karumal-dumal sa harapan ng Diyos, ikaw ay lalaki at sasabihin mong babae ka. Pagiging tawag doon, pagiging bakla, yun po ay sample ng karumal-dumal sa Diyos. Ginawa ka ng Diyos na ganyan, mga kapatid, sa lahi ni Adan. At ginawa ka ng Diyos ng babae, galing kay Eva, mga kapatid. Makinig. Tapos sasabihin mo, ako ay katawang lalaki, pero ang puso ko'y babae. O yung harap mo, babae ba? Makinig ha, anumang bagay na likha ng Diyos at binabago mo, listen, makinig, yun po ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Isa pa, at kung ikaw, lalaki, pumapatol ka sa kapwa mo lalaki, juding ka rin. Eh, papatulan mo lalaki. Alam mo naman talaga siyang lalaki. Eh, basta nagpatanggal na siya ng lawit eh. Kahit pa nagpatanggal yan, ang lapad pa rin ang balikan niyan, mas malapad pa nga sa'yo. Hello? Alam mo mga kapatid, makinig ha, pag ikaw ay lalaki,
pumapatol ka sa bakla, bakla ka rin. Lalaki yun eh. Pag ikaw naman ay babae, pumapatol ka sa kapwa mo babae, bakla ka rin. Babae yun eh. Walang pagkakaiba, sabi ng Panginoon, yun ay parehas karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Nakuha po mga kapatid, at iba pang mga kasalanan. Hello. Yung baguhin mong disenyo ng Diyos, yan ang pagkakagawa ng Diyos, binabago mo, iniiba mo, ang tawag doon ay karumal-dumal. Sa wikang mababaw, mga kapatid, kasuklam-suklam sa Diyos. Pastor, inuusgahan ba natin sila? Hindi. Mahal natin sila. Sila rin ay kagaya rin nating dating makasalanan na kailangang lumapit sa Diyos at magsisi. Hello? Kanino ko pa binato yun? Meron akong binato nun eh. Tingnan ko lang kung nandito pa ah. Ay, teka. Sandali lang ha. Wait lang. Binato ko ata yung sa messenger ko. Tingnan natin to ha. Meron akong sample dito nun. I-check ko lang po mga kapatid sa Lighthouse. Parang nandun ata yun. Panoorin natin to mga kapatid. Na-realize niya na yung ganung buhay hindi rin maganda. Hindi rin siya nanalo mga kapatid. Na-realize siya mga kapatid ng kanyang lakad sa harapan ng Diyos ay mali. Let me check mga kapatid. Check ko lang po Ay, sino yun? Sayang Kim mo. Inaantay ka namin eh. Sila kuya mo nandito eh. Okay. Allah. Pastor, sa account ko ni Sister Tess. Kay? Sister Tess po. Tess? Opo, tsaka... Binato ko sa kanya o sa inyo? Hindi, may pinagbatuhan ako eh. Ngayon lang sa akin? Binato mo sa messenger ko o sa Lighthouse? Ibato mo nga uli para makita ko kaagad. O, banggay mo lahat, i-bump mo. Ay, ito Pastor, meron din po sa akin Pastor. Balik po is pinakababa. O, saan dyan? Ayan po yung attachment. Pwede na po yung attachment. Attachment. Yan. Pindutin niyo lang po, Pastor. Attachment. Tapos antayin nyo lang po, lalabas na po. Sabi na kasi, i-bump nyo na lang eh. Oh, wala. Resend mo na lang, ma. Pupunta yun sa pinakaunahan. Kaya nahirapan mo pa tayo eh. Ayan na po. O sige, habang nag-aantay. Okay na po. O, panoorin. Okay na po. Niloko niyo ako eh. Pastor, Oh, pwede bang panoorin natin to? Kasi totoo ito. Panoorin natin ha. Ba't ayaw? Halos isang taon na simula ng baguhin ako ng Panginoon. Marami. Teka, wait lang ha. Bakit hindi siya mapalaki? Pwede din nyo po sa Wait lang. Panoorin natin. Hindi ko pa ito napanood ng buo eh. Nagtatanong sa akin ano ba nangyari. Kahit ako hindi ko din alam. Hindi ko din may paliwanag sa inyo. Basta Tapos scroll down pa po sa scroll. Pidatin nyo po, may lalabas po sa gilid. Ayaw po sa gilid. ang alam ko, nagising na lang ako isang araw na nagbago na lahat ng mga pananaw ko sa buhay. Hindi na ako masaya sa pagiging gay. Halos isang taon na simula nang baguhin ako ng Panginoon at marami nagtatanong sa akin ano ba nangyari. Kahit ako hindi ko din alam, hindi ko din may paliwanag sa inyo. Basta ang alam ko, nagising na lang ako isang araw na nagbago na lahat ng mga pananaw ko sa buhay. Hindi na ako masaya sa pagiging gay at wala na sa puso ko ang mamuhay bilang isang gay. I am posting this para maging aware pa mga tao sa paligid ko, lalo na sa mga bagong nakakilala sa akin at para na rin maging aware kayo bago
bago niyo ako husgan. Pati na rin sa mga nagtatanong, yes po, ako po si Gandara, si Bakla, webe niyo na naging kaibigan niyo, naging katrabaho niyo, naging kakilala niyo at naging friends niyo dito sa Facebook. Parang ako nakatulog at pagising ko, napakadami ko palang pagkakamaling nagawa. Nagising ako sa katotohanan na life is too short para sayangin ang buhay sa mga walang kwentang bagay. Akala ko nung una napaka-imposible na magbago pa ako, pero sabi nga sa Matthew, with God, all things are possible. Pero hindi naging magic ang lahat ng to. May mahalagang tao sa buhay ko ang hindi tumigil sa panalangin para sa akin. Nung una, halos hindi ko matanggap. Halos natakihin ako ng depression, anxiety, panic attack, na halos parang mabaliw ako dahil sa bigla-bigla akong pagbabago. Hindi nagtagal na tanggap ko na din at mas na-appreciate ko yung pagbabagong ginawa sa akin ng Panginoon. Alam kong para sa mga LGBT, pinaka-worst thing na magagawa or decision na magagawa nila sa kanilang buhay ay ang magbagong buhay. Pero para sa akin, it's a blessing. Walang masamang magbagong buhay. Ang masama, yung namumuhay ka sa makamundong bagay. O, nakita niyo yung mga kapatid? Halos isang taon. Hindi na natin ano lahat ha. Okay, at least nakita natin mga kapatid. Ay, pambira siya. Ano yan? Nagpa-opera pa yan. Nagpatanggal pa ng lawit. Oo. Sa ibang bansa, sa Thailand pa ata nagpatanggal ng ano yun. Ng lawit. Hindi na may babalik. Pero mga kapatid, alam nyo, makinig ha, nakakaawa sila. Tatanda sila ng gano'n na lang. Kawawa sila, mga kapatid. At lalong nakakaawa kung hindi sila magsisit makakilala sa Panginoon. Bakit, Pastor? Sa lawa ng apoy, walang hanggan. Nakuha niyo po mga kapatid? Kaya sabi ng Panginoon, mga bagay na karumal-dumal sa kanyang harapan. Kayo kabataan, kahit tayong adult, pag tayo'y pumapatol sa ganung mga tao, mga kapatid, ganun ka na rin. Lumayo ka doon, sabi ng Panginoon. Nakuha po mga kapatid, sapagkat yun po ay sala sa harapan ng Diyos. Mga bagay-bagay na karumal-dumal sa Diyos, mga kapatid, na ginagawa ng Kristiyano, yun po ay sala. Kapatid, umalis ka dyan. Darating na si Kristo. Nakuha po mga kapatid, darating na siya. Abay, ayusin po natin ang ating mga buhay at lakad sa mundong ito. Ano pa? Pangilan na yon? Una, mga takot, mga duwag. Pangalawa, walang pananampalataya o mahinang pananampalataya. Pangatlo, mga bagay-bagay na karumal-dumal. Ano pa yung isa? Pangapat. Okay? Balikan natin, yung 1 Peter natin. Okay, sabi dun sa pang-apat, mga murderers, mga mamatay tao. Okay, sabi diyan, but the fearful, the unbelieving, the abominable, and murderers. Pag sinabi nating murderers, mga mamatay tao. Nakuha po? Sabi sa Bible, pag sinabi mo pumatay ka talaga ng tao, tama, sinaksak, binaril, or what, na walang kasalanan, ang tawag doon ay murder. At ang taong gumagawa nun, o mga tao, murderers ang tawag. Paano to, Pastor? Tinitigan ko siya. At sa aking titig, sa aking kaisipan, nakatatak, papatayin kita. Anong tawag doon? Kasalanan yun. Ang tawag doon sa Bible, murderers pa rin. Murder. Totoo yun, hindi mo siya pinatay physically. Pero sa isipan mo, binalakan mo siyang patayin o papatayin mo siya sa isip mo, walang pagkakaiba yun, sabi ng Bible. Di ba? Sabi ng Bible, sino man ang tumingin sa isang babae na marumi, siya'y nagkakasala. Sino man ang mag-isip ng masama laban sa kapwa niya, na inisip niya, papatay niya yung kapwa niya, ang tawag doon, wala pong pagkakaiba, mamamatay pa rin tao. Nakuha mga kapatid, ang mag-isip sa kapwa ng masama, yung gaganti ako. Di ba?
Kukunin ko rin yung buhay niya. Sobra niya akong pinahiya, gagantihan ko siya. Di ba? Sabi nga nila, ngipin sa ngipin. Di ba? Tabak sa tabak. Ano bang turo sa atin ng Biblia? Hindi ba turo sa atin ng Biblia tayo ay magpatawad? Di ba yung panalangin ng ini Jesus, di ba? Ama namin, sumasalangit ka, di ba? Sambahin ang ngalan mo pa sa amin, ang karya mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang nasa langit, bigyan nyo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ano ba sumunod? At patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Abay mga kapatid, tinuruan tayo ng Diyos na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Hello? Mga kapatid, yung mag-isip ka sa kapwa mo ng masama, lalo pa yung ganun, maghiganti ka, papatayin ko siya, binabalakan mo siya ng hindi maganda, yun po ay pagkakasalang pagpatay kahit hindi mo siya napatay. Ay, pastor, kasalanan pala yun. Oo. Nung bata ako, meron akong kalaro na ano eh. Yung bang lagi kang nilalamangan ba? Lagi kang kinakawawa. Hindi ko makaganti sa kanya, Brad. Ang pinagdiskitsahan ko, yung halaman nila. Kasi bahay. Dikit bahay, di ba? Bakod. Hindi ko siya magantihan eh. Eh, may mga halaman sila na nakatanim sa gilid ng bakod namin. Eh, may space sa ilalim. Hindi ko siya talaga magantihan. Ang ginawa ko, mga kapatid, lahat ng halaman na nasa tabing bakod nila, pinagbubunot ko lahat. Hindi ko makaganti. Tapos si Manay Bibi, naalala ko to. Yung kapitbahay namin, sis, kung naalala mo tayo, maliit ako na ginulpi-gulpi mo ako ng tambo, walis ting-ting. Hindi ko na alam kung alam pa ni Manay Bibi, pero ipapaalala ko sa iyo. Pero tama namang ginawa ng ate ko. Nanood ako sa kapitbahay namin, mga kapatid. Taas bahay sila, may hagdan eh. Eh di ba squatter, pag umulan putikan yun sis eh. Yung mga tsinelas, puro putik. Tapos dito, maraming drum ng tubig. Drum ng tubig, drum ng tubig, planggana ng tubig, planggana ng tubig, ang dami. Akit ako sa bahay nila, nakaganon ako sa pinto. Sa una sa pinto, nakaganon ako. Umalis ka nga dyan. Lipat naman ako sa bintana kasi wala kaming TV, black and white. Nanonood ako. Umalis ka nga dyan. Sabi ko, makikinod lang naman eh. Umalis ka nga dyan. Sa madaling salita bilang bata, nasaktan ka. Pilit mong gustong manood, sinilip lang ng umalis ka nga dyan. Galit na galit ako, nagpupuyos ako sa galit. Pagbaba ko, nakita ko yung mga drum-drum ng tubig at mga planggana ng tubig. At yung mga tsinelas na puro putik. Alam mo, sa galit ko, hindi niyo ako pinapanood ah. Bawat drum, pinaglalagyan ko ng mga tsinelas na may puro putik, mga kapatid, pati yung mga planggana. Bumaba yung nanay, anong ginawa mo sa tubig namin? Naku, mga kapatid, naalala mo sis? Naman? Sa bagay, senior citizen ka. Kasi hindi naman ako namamarong sa inyo. Hindi, isis, pinalo mo ako nung... Oo. Siguro sa ano lang, sa bigla ng bugso ng damdamin ni Manay Bibe. Galing siya ng palengke. So napalo niya ako, alam ko hindi gusto ng ate ko yun kasi umiiyak ka nun sis eh. Parang ayaw niya ako paluin, pero dahil sa galit, para lang maano ba yung kapitbahay namin na dinisiplano ako, pinalo ako, para lang makita, pinagpapalo talaga ako. Mga kapatid, yung galit, gusto kong gumante. Makinig. Alam mo nung retreat, naisulat ko yun eh. Kasi naalala ko pa. Mga kapatid, yung mag-isip ka ng paghihigante, gawa mo ng hindi magandang tao, patayin siya sa isip, mga kapatid, ang tawag doon ay kasalanang pagpatay o murder. Nakuha po? Hello? Tuloy ko pa ba to? 1, 2, 3, 4. Okay. Okay.
So, huling-huli na siguro to, whoremongers. Whore. Alam mo pag sinabing whore? Pag sinabing whore, yung mga nagbebenta ng laman. Mga babae o mga lalaking mababa ang lipad. Pinagpapalit ang katawan sa pera. May partner ka o wala, pumapatol ka pa sa iba. Sa madaling salita, binibenta yung katawan sa iba. Marangal naman na trabaho to eh. Binata ka o may asawa ka tapos kapalit ng pera. May kaibigan akong ganyang pastor, sinabi niya sa akin, pastor, sa aming lugar, makinig ha, palibasa, galing sa iba't ibang lugar ang tao, sabi sa akin na kwento niya, kapalit lang sardinas, 1 kilong bigas, ibibigay yung katawan dun sa nagbigay ng pagkain para lang makakain sila. Sabi. Maraming ganyang pastor sa Alabang. Totoo yun. Isang beses, makinig ha, galing ako ng Bicol. Hello. Galing ako ng Bicol, sis. Mga kapatid. Doon sa ilalim ng MRT, Pasay. Di ba Pasay? Libertad dito eh. Baclaran, Pasay. Tapos Libertad. Baba ako doon sa Elabil, Piltrangco. May mga bitbit akong galing Bicol eh. Gamit ko, tsaka ilang bitbit ko. Pagtawid ko rin sa ilalim ng MRT, makinig ha, kinalabit ako ng mama, Sir. Pasensya na, may mga bata rito. Gusto niyo ba ng B? Babae. Mga anak, pasensya na. Mali ito ha, mali. Sinabi ko lang, pero hindi dapat kayo mga lalaki. Sabi ko, ano po yun? Sir, gusto mo ba ng babae? Sinakyan ko lang siya. Hindi naman biro, sinakyan ko lang kung gusto kong makita ano yung sinasabi niya, ibig sabihin niya. Sir, babae. Sabi ko, magkano po? Magkano yung kaya nyo? Magkano yung kaya? Sir, may 300 lang. Sa isip-isip ko, ang ano naman nun, napakamura. Sa isip-isip ko lang ba, aboy tumawad pa ako. Sinakyan ko lang, inano ko lang din siya. Ang budget ko lang, 150. Totoo to. Sabi ko, saan po banda? Nakikita niyo po yun, yung taas na yun. Doon po. Sabi ko, sa isip-isip ko, takot ako. Alis na ako kaagad. Mga kapatid, makinig. Kabataan. Meron pang isa. Yung isang teacher ko, makinig. Ito'y kwento pero totoo. Bata ginagamit sa prostitution. Yung isang teacher ko, nag-outing sila, hindi ko lang alam kung somewhere in Boracay or saang lugar. Mga kapatid, meron dong isang ingay, parang pinalibutan ng tela, parang kinulong pero may mga tao sa loob nakakulong ng ganun. Curious yung teacher ko, kasi parang ang saya sa loob eh. Makinig mga kapatid. Listen. Pagtingin ng teacher ko, bata pang babae, nasa taas ng lamesa, makinig ha, walang damit. Makinig, ginagamit sa prostitusyon. Meron pa nga, di ba, yung sa cyber, batang pinapran sa computer, tapos maghuhulog sila ng pera. Hello mga kapatid. Mga kapatid, makinig. Pwede ka magtrabaho, listen, sa malinis na paraan. Kung ikaw ay Kristiyano, mga kapatid, hindi mo dapat ipagpalit o ibigay ang katawan mo kanino man na walang pahintulot at ikaw ay hindi pa kinakasal. Hello? Ano sabi sa 1 John? Basahin natin to. 1 Corinthians 3:16. Huling-huli bago tayo matapos. 1 Corinthians 3:16. Ang ating katawan ay dapat nating pakaingatan. Ano sabi sa 1 Corinthians 3:16?
Okay, ready? Nakita na po? Basahin natin. Tagalog, English. English, Tagalog. Sabi diyan sa 16, Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Sa wikang Tagalog, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? 17. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Sa wikang Tagalog, kung gibain o sirain ng sino man ang templo ng Diyos, yung templong tinutukoy doon yung ating katawan, siya ay gigibain din ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, ng templong ito ay kayo. Sabi diyan mga kapatid, malinaw ang ating katawan. Listen. Hello mga kabataan, huwag mo nang mag-usap. Makinig muna. Ang katawan mo bilang kabataan, babae, lalaki, ay pakaingatan natin. Pakaingatan nyo. Kahit tayo pong may mga asawa. Abay, kung kayo mga kabataan, huwag kayong papasok sa pakikipagrelasyon, mga kapatid, nang wala sa tamang edad, hindi kayo nakahanda, at wala kayong panghanda pagka kinasal kayo. Pampamilya. Ang pakikipagrelasyon, mga kapatid, ay pagpasok yan, paghahanda sa pag-aasawa. Hello? Hello? Makikipag-girlfriend ka, pagkatapos ano? Para lang may makolekta ka? Mga lalaki, makinig. Makikipag-boyfriend ka, girlfriend ka, kasi sila, pastor, meron, ako wala eh. Hello? Nag-aaral ka pa. Binabaunan ka pa ng nanay at tatay mo. Tapos uunahin mo panliligaw. May pambili ka na ba Nathan ng diaper? Kasi pag nabuntis yan, may pambili ka ng diaper? O baka ikaw pa binibili ng diaper ng nanay mo? O kayo ba may pambili na kayo ng gatas? Okay, may pambili ka na ba ng gatas? May pampo-hospital ka na ba? CJ? O pag nanganak yung babae, may pang cesarean ka na? Oh. Pag yung mga bata nagkasakit, yung magiging anak mo, handa ka na? Oh, kung hindi pa, hello. Huwag mo nang pumasok sa i-reserve mo yung katawan mo, makinig, sa babaeng tamang-tama para sa'yo na binigay sa'yo ng Diyos. Hello? Tamang panahon. Antay lang mga anak. Hello? Kayo rin mga babae, huwag kayo basta-basta magpapaligaw. Ang mga lalaki naman Kristyano, huwag naman kayo mapagsamantala. Kayo rin mga babae, may mga babae na rin kasing nanliligaw ngayon. Hello? Totoo yun. Bakit totoo, pastor? Naranasan ko ako'y niligawan ng babae. Totoo yun. Makinig. Makinig. Mga anak, makinig ha. Hindi ito para tawanan natin. Ang sabi ng Panginoon, ang katawan natin ay templo ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nananahan sa atin. Sabi diyan, ang sino man magdumi sa kanyang katawan o pumatol ka sa hindi pa tamang panahon, nakipagpatol ka na. Hindi pa tamang panahon, nanligaw ka na, tas nakipagrelasyon ka na, at may nangyayari na sa inyong hindi maganda at hindi tama, yun po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Ano mangyayari? Sabi diyan, pag nagpatuloy ka sa ganyang kasalanan, sabi diyan, ang sino mang gumiba, magdumi ng templo ng Diyos, siya rin ay papaslangin ng Diyos. Sisirain ka rin ng Diyos. Ayan, napakalinaw. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, sirain mo yung katawan, lagyan mo ng kasalanan yan, siya igigiba din ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid?
Kaya mga anak, wag muna. Dito sa Tagaytay, pakiusap ko sa inyo mga anak, magtapos muna ng pag-aaral. Bakit, pastor? Kasi, pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, may tsansa ka makahanap na magandang trabaho. Tama? Na pwede mong ibuhay sa pamilya mo. Pastor nyo nga, 35 na ako nag-asawa eh. Tawa siya. 35? Tumatanda na. Tingnan nyo naman na pangasawa ko, yung produkto, ang gaganda. Si Becca na sumampid. Isa pang maganda. Mga kapatid, makakapag-antay. Hello? Makakapag-antay. Nakakita na kayo ng mga kaklase nyo ngayon na nag-asawa ng maaga. Si Jay, meron, di ba? Kamusta itsura? Mukha ng matanda yung babae. Mukha ng lonchang. Mukha ng lola na hindi na masuklay yung buhok. Yung lalaki, kamusta? Mukha ng lasog yung lalaki. Mukha ng lolo. Parang binawian na ng lakas. Kabata-bata pa eh. O makinig ha, imbis sana nakapagtapos ng pag-aaral. Mga anak, tandaan natin yun ha, huling-huli, anong sabi ron? Mga kasalanan na ayaw ng Panginoon, na hindi dapat ginagawa ng Kristiyano. Una, pagiging matatakutin, duwag, walang pananampalataya. Pangatlo, gumagawa ng mga bagay na karumal-dumal. Pang-apat, mamatay tao. Pangatlo, nagbebenta ng laman. Pumapasok sa maling pakikipagrelasyon. Nakuha po? O ituloy na lang natin yung iba sa susunod. Ito po, makinig, ay mga kasalanan. Ulitin ko, lahat ng kasalanan dapat nating iwasan. Ang sabi ng Bible, itong mga kasalanan ito mga kapatid, saan ang punta nila? Fearful, unbelieving, abominable, murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yung mga gumagawa nitong kasalanan ng mga ito, ay itatapon sa lawa ng apoy magpakailanman. Hindi ako nagsabi niyan, kundi ang Biblia. Hello? Kaya mga kapatid, anong sabi ng Panginoon sa atin? Magi tayong mamuhay tayo sa kabanalan. Yan because it is written, be holy, for I am holy, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako na tumawag sa inyo ay banal, sabi ng Diyos. So kabataan, ingatan mo yung sarili mo. Tama yan, Soy. Exercise. Para maging healthy, tama? Approve ako doon. I-reserve mo yung katawan mo sa tamang panahon, tamang babae na para sa iyo. Ganon din naman kayo mga kapatid, mga babae, makinig, mga anak, mga nene. Huwag muna kayo ay, masarap gwapo niya eh. Sino ba yung mga artistang ngayon? Korean. Pasarap gwapo ni Jampong. Jampong, pagkain yun, noodles yun. Yung nauso yung effort, di ba? Mature Garden dati. Pasarap gwapo ni Machel eh. Ang daming si Daoming galis. Daoming yung daming sugat. Nakuha. Mga kapatid, listen. Yun yung mga kasalanan na dapat tayuan natin. Lahat ng uri ng sala dapat nating layuan. Bakit, pastor? Tayo ay mga anak ng Diyos. Mamuhay tayo sa kalinisan at kabanalan. So tayo pong lahat ay tumayo, manalangin tayo. Let us all stand at tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos naming banal, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga salita mo na aming napakinggan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming buhay. Piliin po naming mamuhay kami sa kalinisan at kabanalan. Minsan pa, O Diyos, pagpalain niyo po ang hapong ito. At dalangin ko, Panginoon, kausapin niyo pong puso't isipan ng bawat isa
ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay lumapit sa iyo at ayusin ang aming mga lakad upang kami, Panginoon, ay maging maayos sa inyong harapan. Habang nakayukot na kapigit ang bawat isa, mga kapatid, sabi ng Biblia, yun po ang mga kasalanan na dapat nating layuan. Ayaw ng Diyos, mga kapatid,